This is the story of our adventure dito sa Bangkok, Thailand. Tara, samahan niyo kami. Let's go! Good morning. Ready ka na ba ako? Oo naman. Let's go. Saan ba tayo punta? Sawadika! Wait, bago tayo magtuloy-tuloy sa Bangkok, Thailand, rewind muna natin konti para ikwento ko yung konting aberya na nangyari sa amin sa airport. Nakalagpas na kami sa immigration kasi may isa kaming tropa na ngayon lang siya magta-travel, so na-hold siya dun sa immigration, in-interview pa, so waiting kami. Ang interview pa? 5 a.m. na nung na-hold sa immigration yung isa naming tropa, si Books. And yung boarding time namin is at 6:30 a.m. Pinapila pa daw sa kanya, pre. Time check, 5:38 na. Gutom na kayo? Yay! Ito na kakain, ganito wala si Buknoy. Ganun kami mapagmahal na kaibigan. Sa hirap at ginhawa. Medyo kinabahan na kami dito kasi malapit na kami mag-boarding time and hindi pa rin siya nakakalabas sa immigration. One eternity later. Luckily, after ilang minuto, nakita na namin siya nakapila sa security. Ako, kaya hiningi yung address. Ibubook na. Ano yan? Papapuntahin na para mamaalam mo. Ayan ang tawag taga. Wala, alis na kami, iwan ka na namin. Hindi, joke lang. Dito lang kami, sa labas mo. Security guard. Ayan na, si Books. Wala, first plate lang daw, kailangan interview. Okay na boy, nakahinga ka na. Yes, let's go boy! Tignan mo ano niyan, brief niyan, may higit. Naigit. Let's go. Finally, after ng konting delay sa airport, nakarating kami sa Bangkok, Thailand ng around 1 p.m. Nag-book kami ng murang Airbnb. It was only 9,000 pesos for 3 nights. Bang for the buck siya kasi nagkasya kaming 8 sa 3 rooms and hindi rin kami nag-uunahan gumamit ng CR kasi meron siyang 3 bathroom. Ay, sawari ka! Akala ko ikaw ay aking Kain na kami. Ano kami food trip. gutom na. Susuot ko na to. Turuan mo ako niyan. Let's go. Alalayan. Gutom na kami kaya kumain na kami dito sa maliit na karinderya katabi ng Airbnb namin. Thailand is usually about temples and cultural landmarks. Pero this time, dahil yung tropa namin is mahilig kumain, this trip is all about foods, shopping ng mga murang pasalubong, and just having fun with friends. After a quick lunch, nagbook kami ng Grab papunta sa next destination namin. Yes, yung Grab nila dito sa Thailand ay may mga vans like Toyota Commuter na pwede mong i-rent at swak na swak para sa buong tropa. First day pa lang, namili na kami ng mga pasalubong from Thailand dito sa Chatuchak Market or kilala rin bilang JJ Market. Para siyang Divisoria sa Pinas. Mura lang yung mga tinda nila at pwede ka pang tumawad. Ang dami naming nabiling mga local Thai pajamas, t-shirts, and other souvenirs. After mag-shopping, nag-food trip na rin kami dito at ang mumura din ng mga foods. May sushi bar nga na 10 baht lang per piece or around 17 pesos. Kilala ang Thailand sa mga street foods, kaya sa tropahan namin na malakas kumain at matatakaw, hindi talaga namin to palalagpasin. Busog na si Otit dito, pero kahit 7-Eleven, hindi namin tinigilan. Interesting din yung mga pagkain kasi dito sa 7-Eleven. May mga fresh guava na merong spicy dip, and then merong grilled banana with coconut sugar. So, parang araw-araw ata nag 7-Eleven kami para itry yung iba't ibang pagkain dito. Around 11 p.m. na nung nakabalik kami malapit sa Airbnb namin.
Pero di namin alam kung bakit di kami nabubusog at gutom pa rin kami. So to end the night, nag-ikot-ikot kami para maghanap ng makakainan at para uminom ng malamig na beer. Halos lahat sarado na pero sinuwerte kami in the end kasi we got to this hole-in-the-wall karinderya style na mura na pero sobrang sarap ng luto. Authentic Thai and we get to experience being a local late at night here in Bangkok. Iba yung pakiramdam this night kasi it was my first time traveling kasama ang mga tropa at kaibigan. Di namin namalayan ng oras na 2:00 na pala ng umaga. Pagod man at inaantok, sobrang anghang man ng mga kinakain namin. Busog na busog ang aming mga tiyan sa masasarap na pagkain dito sa Thailand at busog ang puso sa saya at tawanan kasama ang mga tunay na kaibigan. We'll go on forever, birds of a feather. It's getting better. It's getting better. Morning! Ni pagtutol ka pala. It's getting better. 2 oras na tulog lang meron kami pero jam-pack yung second day namin dito sa Thailand. Papunta kami ngayon sa Pattaya, which is a city 2 hours away from Bangkok. Oh, talaga? Hello! Welcome to your vlog! Tao rin ako, hindi lang halata. Our first location is a Sanctuary of Truth. Ito lang yung nag-iisang temple na bibisitahin namin during this trip sa Thailand. Na-amaze kami sa wooden structure niya. This temple is made of woods and kahit pako na metal, hindi sila gumamit. This was started in 1981 but until now, hindi pa siya fully finished kaya pinapasuot ng protective helmet lahat ng pumupunta ditong turista. Hulaan nyo, saan ang next location namin after here? Siyempre, gutom agad kami kaya naghanap agad kami ng makakainan for our lunch. We went to Terminal 21. It's a popular mall dito sa Thailand and meron silang malaking food court na sobrang mura at sarap ng mga pagkain. Sabi nga nila, para makakain ka ng masarap dito sa Thailand, you don't need to eat out in a restaurant. Mas masarap ang mga street foods at pagkain sa food court. Wala daw bayad sa mall yung mga tenant dito sa food court. Kaya sobrang mura ng mga tinda nila. I had this stewed pork leg on rice with some boiled egg and it only cost me around 150 pesos. Nakapag-dessert pa nga ako ng coconut ice cream na nilagay sa tinapay. Sobrang sarap. Yeah, yun ang mayaman. Ow! Oh! Ayo. Ow! Ow! Hindi pag ano pa eh. It's good. It's good. Ano lasa? Lasang tanga. After lunch, we went to Nong Nuch Tropical Garden dito sa Pattaya. Sa itong 500-acre na botanical garden at tourist attraction. Kilala siya dahil sa iba't ibang halaman na patatagpuan dito. Nakipaglaro rin kami at nagpakain sa mga elepante at sa ibong Macau. Tara, iwan na natin. Labubu at labobo. Sobrang artistic dito yung mga paso. May mga mukhang galing ang mga totohanan. No? So tayo na mga mahipag ka ng hangin. Tayo. Bago kami bumalik ng Bangkok, dumaan muna kami sa Khao Chi Chan or mas kilala bilang Laser Buddha. Isa itong tanyag na landmark dito sa Pattaya kasi matatagpuan dito yung napakalaking image ni Buddha na inukit gamit ang lasers. Ito tayo boy. We're here. Up high, up high. Iikot lang, iikot.
Nagpa-fluctuate ba? Ano? Labas ang pawis at kulit. Ready pa din, boy. Nakabalik na kami sa Bangkok and dumiretso kami sa Jod Fairs. This is a popular night market dito sa Bangkok. Masasarap na street food, murang souvenirs, at mga exotic na pagkain ang pakay namin dito. Una namin tinikman yung crocodile meat na binarbecue. Masarap naman lasang chicken na pork. Ano chicken? Oh, pero matigas. Beef. Nice. Approve ang crocodile. Next namin susubukan na yung mga fried insects. Mga pritong uod, crickets, scorpion, at iba pa. Pero dahil may hinalog ng tropa sa ganito, nag-isip ako ng challenge para tumapang sila. May mga natitira pa akong ilang bat, so naglaro kami ng spin a wheel challenge. Kung kanino mapatapat, siya yung titikim at mananalo ng 50 baht for every eaten insect. Yummy. Ice cream yummy. Sa tanggal na si Tubig, pre, tubig. Aftertaste ng amoy ng itis. Okay na yan, tara. Sino kayo? Oh, ito ah. Ayan na, oh. Cricket, parang cricket. Natitikman to eh. Go, please, may mga tao. Ito, walang lasa. No. Honey. Uy, lahat yan. Parang manep, pre, 150. Pusen! Ayop. Kumakain na yung secting boyfriend mo. Mamaya yan yung kahalikan mo. Naiiyak si Mads. Ba't ka naiiyak? Baka, bigyan ng kanila. Galing boy. Nice one. Alright. Kwenta. 50. Parang chicharon, di ba? Ang laki putang ina nyo. Buwas. Ito ko nakain lahat. Lugi. Ito kasi tanga. Mga tanga. Pero nagkahawisan ako. Ikaw nga mawak. Lagi na nag-cloud pangalan ko nung hawak ko eh. Mahusay itong magkapatid mo. Two ba? One? Next natin si Bukunoy ulit. Baka kanina ko. Oo. Parang si Kelly. Lasa ka laman, putang ina. Masarap daw. Lasa ka na? Lasa ka laman. Hindi vegetable. Nakain ka lang kangkong eh. Di nawawala yung lasa. Putang ina yan. Si Onin yung pinakamaraming insektong nakain. And sinunod namin yung jumping shrimp, yung buhay na maliit na hipon na ginawang salad. Nasaan papaya salad, pre? Kagalaw sa bibig mo. Ngayon, kending po. Yeah. Yes. Okay, nagsayaw. Ice cream yan. Diba? Nice. Next. Meron nga siya. Naman ako kay so. You wanna try it? Wanna try? Hindi rin mga. No. Yes. It's good, right? Good. Oh, you should try it. Kakasingin na po. 800. Ah. 80 pala 80. 80 na. 7 na. Okay na. 387. Let's go. 200. Yes. Kaya mo ano Ah, ganun naman para bumomba. It's our last day here in Thailand.
Siyempre, sisimulan namin ang araw sa pagpo-food trip. We've tried this spicy and sour pork backbone soup. Para siyang sinigang na maanghang. Ayan, haboy. Ang tangin naman ang angang. One thing we learned from some of the locals here sa Thailand is that if hindi ka mahilig sa maanghang, you shouldn't say not spicy. Instead, sabihin mo, no chili. Kasi pag sinabi mo lang na not spicy, babawasan lang nila yung anghang. And yung less spicy nila, sobrang anghang pa din. Ano, Parang sinigang na anghang nga. Alam mo. Anghang? Anghang, pero masarap. Pagdali. Ego. Sinigang. Oh, strong. Parang tanga, ha? Nag-try din kami dito ng pad thai from Tip Samay at ng grilled scallop and grilled wagyu. Nandito yun. Ay, ka. Ang tagal eh. Ay, ito yung prank! Nakilala din ng Thailand recently dahil naging legal ang cannabis. Pero syempre, dahil mababait kami, di namin to tinry. We just went here to look around and see the culture as a tourist. Hyper-focus my attention on you, baby. A selfish new dimension in my mind. You're exotic like a diamond. I can't shake you, my sticky Aunt Jemima. It's our last night here kaya sinagad na namin yung energy and went to Soy Cowboy to experience the nightlife here in Bangkok. We partied hard and had fun until sunrise. Down, ooh, la la. I'm telling you, I just can't live without you. I need you right now, 'cause you got me glowing. Gimme, 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 gimme that loving. Won't you let me get a cherry on top. 7 a.m. yung check-in namin sa airport. It's 4 a.m. in the morning and we are still outside. Ito yung mga bagay na hindi na natin magagawa kapag tumanda pa tayo ng konti after a few years. Kaya sinulit na namin tong gabing to. This is one of my vlog na I won't show my children and mga apo until they are at the right age. O to skip to sa Christmas Eve YouTube binge namin. But when the right time comes, I'll show this to them as a reminder that work is just one part of life and that we should not forget to enjoy and have fun. It's a reminder for you mga apo to continue working hard but don't forget to play and party harder.